Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mapagpalang Pasko sa inyong lahat. Mapagpalang Pasko din po, Father. Buong puso tayong magpasalamat sa Diyos para sa pinakadakilang handog niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maging iba sa Kanya. Ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, ang mga kahinaan at lakas natin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo,
sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magalak na sisigaw ang mga naghihintay sa pagdating ng kanilang pinananabigang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon ng tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag.
sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon nating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, siya'y nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siyang itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat.
At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nasunuging na ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimulay, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig,
tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Merry Christmas! Batiin po natin ang mga katabi natin, maligayang Pasko. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil nagsimba kayo ngayon. Dahil pinili ninyo na maging bahagi ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. You chose to celebrate Christmas by being with Christ, by being with the reason for this celebration. Kaya tayo nagsasaya, kaya tayo nagbubunyi, kaya may celebration dahil birthday ng ating Panginoon. Kaya palakpakan natin ang may birthday sa araw na ito. Ang isang nakalulungkot na realidad ay hindi lahat kagaya nyo. Hindi lahat katulad nyo. Meron tayong mga kapatid na mayroong Christmas, pero wala si Kristo. Halimbawa, sa kanilang pagbati, they refuse to greet other people with Merry Christmas. Sa halip, bumabati sila ng Happy Holidays, forgetting that the reason there is a holiday is because of the birth of Christ. Meron pala talagang nagdiriwang ng Pasko without realizing that Christmas is actually a celebration of Christ's birthday. Dahil sa pinanganak si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos, kaya tayo mayroong Pasko. Just the other day, I'm sure nabalitaan ninyo ito, isang branch ng Jollibee tinanggal ang Christmas tree sa harap ng kanilang restaurant. Bakit? Kasi nakaka-offend daw do sa tabi ng simbahan na hindi kumikilala kay Kristo bilang Diyos. Di ba yan yung kanilang paniniwala? They refuse to accept and acknowledge the divinity of Christ. Para sa kanila, tao lang si Kristo. Pero para sa ating mga Kristiyano, si Kristo'y Diyos. At ipinagdiriwang natin sa Kapaskuhan ang kanyang kapanganakan, ng kanyang pagkakatawang tao. There are people who intentionally set aside the reason for this celebration. They enjoy the gifts, they enjoy the parties, the reunions, the many joys that the season provides. Pero wala si Kristo. It is like a Christless Christmas. Halimbawa, sa bansang Hapon, 7% lang sa kanila ang Kristiyano, pero napakalaking celebration ng Pasko. Bakit? Ang sabi ng mga ekonomista, because it has a great effect in their economy. Kapag nakatayo daw si Santa Claus sa mga malls, maraming pumapasok, maraming bumibili. Kapag naririnig nila yung tugtuging pamasko, kahit hindi sila naniniwala kay Kristo, bumibili sila, kaya tumataas ang ekonomiya. Kaya si Santa Claus, who incidentally is a Christian saint, si Saint Nicholas, hindi Merry Christmas ang pagbati, kundi Ho, 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 Happy Holidays. I once celebrated Mass in a company Christmas party where majority of the employees do not belong to the Catholic Church.
They belong to a sect who does not believe in the divinity of Christ. The same group na binanggit ko kanina. Pero bakit sila dumalo ng Christmas party? Kasi after ng party, may isang sakong bigas at isang bag ng groceries. So they are into it not because of Christ, but because they get something out of it. Yan ang problema sa marami sa atin. Nagdiriwang ng Kapaskuhan, pero wala naman yung dahilan kung bakit may Pasko. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Kasi you chose to celebrate the birthday of Christ by inviting the birthday celebrator. Pinili ninyong magsimba, sama-sama tayong sumasamba. Bakit? Kasi kaya may Pasko dahil sa Kanya. Pinili ninyong maging kabahagi ang nagbe-birthday ng inyong pagdiriwang ng Pasko. Kaya kung makikita ninyo kung bakit at the start of this celebration, I chose to congratulate and thank you. Pinasalamatan ko kayo for a job well done. Pinasalamatan ko kayo for choosing to be with the reason for this celebration. Pero hindi ito magiging makabuluhan para sa atin kung mananatili lamang tayo sa pag-congratulate sa ating sarili, sa pagdama ng kasayahan dahil tama ang ating ginagawa ngayon. Because every Mass, every sacrament should be like a two-edged sword that soothes us and at the same time challenges us. Pinakakanta ang ating damdamin, pero sinusugatan din ang ating puso dahil sa hamong ibinibigay. And where do we bring ourselves sa challenge na ito ng Kapaskuhan? Ibahin natin ang ating sarili doon sa mga taong nagdiriwang ng Pasko dahil meron lamang silang nakukuha sa pagdiriwang na ito. Ibahin natin ang ating sarili sa kanila at paano natin ito gagawin? Sa halip na meron lamang tayong basta tanggapin, kasi that is a given, we will definitely receive something from other people because it's Christmas. Gawin nating iba ang ating Pasko dahil bukod sa tayo'y may tatanggapin, tayo'y dapat meron ding ibibigay. And what you are doing now is exactly that. Narito kayo, gumugol kayo ng panahon para magbigay. Kaya kayo naririto ngayon. Ibinibigay nyo ngayon sa Diyos ang inyong oras na sa halip na andun lamang kayo sa lugar na walang ginagawa o marahil nagpapahinga dahil napuyat kagabi, eto kayo naglalaan ng panahon and some of you maging yaman para sa Diyos. So you are giving something to God. You are providing this, your time, and even your treasure para sa Diyos. When I was a seminarian, yung youth group namin sa Antipolo, bago ako pumasok ng seminaryo, nakaisip ng ganitong gawain sa panahon ng Kapaskuhan. Sa kanilang pagkakaruling, sa halip na sila yung tumanggap ng aginaldo, sila yung mag-iiwan ng aginaldo sa tarangkahan ng kanilang pinagkakarulingan. Naranasan naming lahat tanggapin ng mga mayroong mabubuting puso at pagpatayan ng ilaw, not because hindi mabuti ang kanilang puso, kundi marahil natatakot dahil kinakailangan nilang magbigay kapag mayroong umawit sa kanilang mga bahay. Pero just the same, kahit napagpatayan ng ilaw, iiwan pa rin yung grocery bags doon sa kanilang tarangkahan. Sa halip na tumanggap, magbibigay naman. Merong grupo din ng mga taong simbahan na walang ganong treasure na pwedeng ipangbigay sa iba. So ano ang kanilang ginawa? Merong daw mga tao na panahon ng Pasko'y hindi nakakauwi dahil sa kanilang serbisyo. Mga doktor at nurses, mga traffic enforcers, mga members ng police force, mga misyonero sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar. Wala silang kakayahang umuwi sa panahon ng Paskuhan. So itong grupo ng mga taong ito, anong kanilang apostolate? They cannot give them their treasure or share them their treasure. Kaya binibigay na lamang nila ang kanilang oras. After the Mass,
Maglalaan pa sila ng saglit na katahimikan para ipanalangin ang mga taong ito. So instead of simply receiving, they're able to do as Christ did for us. Sila naman ang magbibigay. Sino ang kinukunan natin ng inspirasyon sa pagkilos na ito? Ang narinig nating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kasama natin ang Diyos, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang verbo at salita ay nagkatawang tao. Ibinigay ng Diyos hindi lamang ang kanyang yaman, kundi ang kanyang mismong sarili para sa ating kaligtasan. So if we are to learn from what Jesus did 2,025 years ago, tayo din hindi lamang tatanggap, kundi magbibigay. Bayaan natin ang Kapaskuhang ito ay tunay na magkaroon ng diwa kung paano tayo hinahamon ng ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Gagawa tayo, magbibigay tayo, magpapakita tayo ng kabutihan. Sasakatuparan natin ang hamong ito dahil alam natin ang lahat ng kabutihang ito ay hindi lalagpas sa pansin ng Diyos. Every good deed will never go unnoticed by God. At kapag naisakatuparan natin ito, tunay na magiging maligaya ang ating Pasko. Hindi lamang tayo tatanggap ng biyaya, tayo rin ay magiging biyaya para sa iba. Sa pagpapatuloy na ito ng ating pagdiriwang, yan ang biyayang ating hihingin. Tunay nawang mapatuloy natin si Kristo sa ating buhay ngayong Kapaskuhan. Kilalanin si Kristo at makipagdiwang sa kanyang kaarawan. At isasakatuparan natin ito sa pamagitan ng pagwangis sa Kanya, magiging biyaya tayo para sa ating kapwa. Yan ang ating magiging samo at dalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Ngayon po ay ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Magsitayo po tayo. Sa bahagi po ng pagpapahayag ng nagkatawang tao, luluhod po tayo, pagpapatuloy natin ang pahayag hanggang Santa Mariang Birhen at saka po tayo tatayo at ipagpapatuloy natin ang pagpapahayag. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po tayo. Patuloy. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumayo po tayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa Kanyang bayan. Sa bawat panalangin ating sambitin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa,
Magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin at pinagdiriwang bilang pagkain
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng nag-alay sa misang ito sa pangunguna po ng Danganan Family. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, sa dilim ikaw ang talang sumisilay na nagbibigay sigla sa buhay. Sa unos ikaw ang tanggulan, pahinga kang walang hanggan. Inanang kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, darangal ka ng iyong bayan, ang kaintamong minamahal. Inanang kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen. Nananangin kami lahat ng awa at ng Pagkatapos po ng misa, mga nais sumalik sa Niño Jesus, maaari pong pumila sa gitna ng dalawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.